Pag-usapan natin yung, yung about salvation na meron tayo sa Panginoong Yesus. Alam nyo, commonly sa atin as Christians, minsan madalas at hindi lang minsan, madalas tignan natin yung salvation na parang just between us and God. No? Ganun lang tayo ka-short-sighted. Kasi nga, talaga namang it is because of our sin na talagang tayo ay self-centered. Kaya minsan yung kaligtasan ay nakikita lang natin sa perspective lang natin. Pero hindi natin nakikita yung kaligtasan ayon sa perspective ng Panginoon. Ang kaligtasan ay it is bigger than us. Ang purpose ng Panginoon ay greater than doon sa ating mga personal na interest. It serves the eternal purpose of God. Ngayon, kaya nga ang gospel ay naipresent yung papaano tayo niligtas ng Panginoon, naipresent ito in many ways. At dito sa Book of Romans, si Apostle Paul ay na-discuss niya yung mas malalim na antas kung papaano tayo hinango ng Panginoon. At dito, pinag-usapan niya sa dalawang aklat ni Apostle Pablo sa Book of Romans at saka sa Book of Corinthians, pinag-usapan ito yung tinatawag na two Adams. Kung merong unang Adan, merong huling Adan. Ngayon, sino nga ba si Adam? Commonly sa atin, kung tatanungin ko kayo, sino si Adan? Marahil ang sasagot ninyo, pare-parehas tayo. Ano yon? Siya yung unang nilikha, siya yung unang taong nilikha ng Diyos. Tama po ba? But more than that. Hindi lang siya yung unang taong nilikha ng Panginoon. Kaya siya unique. Kaya unique si Adan at saka si Jesus kasi parehas sila na nirepresent nila ang humanity. They were both unique in a sense that they were both head of humanity. Head sila ng covenant ng Panginoon sa sangkatauhan. Ngayon, ano nga ba talaga yung role na ginampanan ni Adan? At bakit tayo, malayo na tayo kay Adan, Anong kaugnay natin kay Adan? Bakit lahat ng tao ay nagsasuffer ng consequences ng kanyang pagkakamali? Natanong niyo na po ba yun? Di ba? So nakikita po natin, yung problema ng tao is more than sa kanyang sarili. It is bigger than us. At ito ay may kaugnayan doon sa appointment ng Panginoon. Sapagkat may inappoint ng Panginoon na head ng humanity. At ito yung ibig sabihin ng Adan. They were heads of the covenant concerning humanity. Kaya, hindi natin may iwasan yung tinatawag na identification. We are directly identified kay Adam. Lahat ng sangkatauhan ay identified sa kanya. At kung ano man yung consequences ng kanyang actions, affected ang buong mankind. Bakit si Jesus ay naging last Adam or second Adam? Ano ang nag-qualify sa kanya para maging second Adam? Ano ba ang implikasyon ng ating union sa kanya? Bakit hindi na kailangan pa ba ng another Adam? At kung hindi, bakit? Bakit sila lang ang Adam? So ang daming katanungan nagsa-surface dito sa issue na ito. So ngayon mga kapatid, tatandaan po natin,
They were covenant head of the entire humanity. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na si Adam lang yan eh. Dapat kasalanan niya lang yan. Ganun tayo minsan mag-isip, hindi po ba? Pero whether we like it or not, whether we admit it or not, affected tayo. Okay? So, inopen ni Adam yung lawlessness sa buong sangkatauhan. Kaya nga tayo hindi napansin, ang lahat ng humanity is very prone sa lawlessness. Mula pa nung pagkabata natin, talagang ang katawang ito sanay na sanay sa paghabi ng kasalanan. Mas gustong-gusto niya yung kasalanan kaysa yung gumawa ng katuwiran. Tama po ba ako? Mas gustong-gusto ng katawan na ito na gumawa ng sarili niyang Diyos kaysa sa sumunod sa Diyos. Yan yung consequence ng kasalanan ni Adan eh. Ikaw ay magiging Diyos sa iyong sarili. Ikaw ang magdedetermine ng kung ano ang tama at kung ano ang mali, hindi si God. Yan ang gustong-gusto ng laman natin. Kaya hanggang ngayon, gumagawa tayo ng version ng ating Diyos. Gumagawa tayo ng version ng pananampalataya. Gustong-gusto ng laman yan eh. Hanggang ngayon, ang mga Kristiyano struggle sa issue na yan. At hindi natin nakikita yung consequence ng kasalanan ni Adan na affected ang buong humanity. Okay? So ano ang similarity ng dalawa? Una, they are both unique in a sense that pareha silang walang earthly father. Tama po ba? Si Adam, ginawa mula sa lupa. Si Jesus Christ, wala siyang tatay. Begotten, miraculous birth, miraculous conception. Parehas sila na nag-enter sa mundong ito ng walang kasalanan. Parehas. Kaya lang yung isa, yung unang Adan, nag-start siya na innocent from evil, pero nag-fail. At yung kanyang pagbagsak, talagang naidrag niya yung buong sangkatauhan sa kanyang error. Tignan ninyo ang lipunan sa ating paligid. Pasalamat nga tayo, tinawag tayo ng Diyos eh. Pasalamat tayo, naturuan tayo ng Panginoon. Pasalamat tayo na ibalik tayo sa kanyang mga kautusan. Kung otherwise, tignan ninyo ang mundo, totally depraved. Ang layo na. Meron na silang sariling version ng righteousness. Meron na silang sariling version ng justice. Meron na silang sariling definition ng love. May sarili na silang definition what is life. Yan ang mundo. Yan ang mundo na nag-depart na sa Panginoon. This is the fallen world. Meron na silang version ng right and wrong. Meron na silang sariling version ng good and evil. Tama? Manood kayo ng mga movies. Ano ang evil sa kanila? Yung haunted house, evil yan. O yung puno, evil yan. O yung gantong bagay, evil yan. Hindi na, ang evil, tatandaan ninyo, ang evil ay result ng ruptured relationship with God. Pero never they defined evil that way. Never. Sa kanila, evil, yung mga anything, mga bagay. It is not a personal offense against God. Hindi nila nakikita ang evil as rebellion against God. Tayo nauunawaan natin yun. Why? Kasi naibalik tayo sa Panginoon. Naturuan tayong muli ng Diyos. Okay? So, yung huling Adan nagtagumpay. At nai-reverse niya yung error ng unang Adan. Ngayon, tatandaan po natin, hindi lamang yung pagbagsak ni Adan ay hindi lamang yung dahil sa kanyang pagbagsak ay para bang naging daan, naging na-open yung door ng lawlessness sa sangkatauhan. Kung hindi ito ay naipasa
from generation to generation. Sa bawat batang ipinapanganak na isasalin yung sin ni Adam. Dalawa ang uri ng kasalanan ng tao. Yung bata pa lang, innocent pa yan ha, pinanganak yan, pero daladala niya na yung kasalanan na taglay kay Adan. At paglaki niya, dahil nga prone na siya sa evil, nakakumit siya ng mga acts na laban sa Diyos. Kasi yung kanyang katawan is prone to do evil. Malaki ang problema ng sangkatauhan. Kaya kailangan natin ng gospel at mapalad tayo na nasumpungan tayo ng Diyos. Hindi tayo ang nakasumpong sa Diyos. Ang Diyos ang nakasumpong sa atin. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Amen? Si Jesus, while hindi siya nagkasala, bagamat minana niya yung katawan ni Adan sa pamamagitan ng kanyang nanay kasi wala naman siyang tatay, pero hindi siya nagkasala. Hanggang doon sa may krus ng Kalbaryo, kaya sabi nga sa may 1 Peter chapter 2, 22 to 24, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who is own self bear our sin in his own body on a tree, that we, being dead to sin, should live into righteousness, and by his stripes we are healed. Nakita nyo, no? Siya lang yung dumaan sa napakahigpit na pagsubok, sufferings, and yet hindi siya nagkasala. Tayo nga, hindi pa nga tayo nakakanti, nag-react na tayo. Hindi ba? Kahit na Kristiyano tayo. O, di ba? Huwag lang makakanti yung pride mo. Panigurado yan. Aalma yung flesh natin. Ganyan tayo. Yan yung minana natin kay Adan. Amen. Kaya nga tayo, yung ating kaligtasan ay meron nitong completion. Hanggat nandito tayo sa katawan na ito ni Adan, nagkakasala tayo. Okay? At ang tanging pag-asa na lang natin, ang prayer ng mga saints ay yung pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kasi itong katawang ito ay papalitan na ng katawan na hindi nagkakasala. Itong katawan na to makalupa. Papalitan ito ng makalangit na katawan. Iyan yung ultimate hope natin. At more than that. Okay. So ngayon, pag-usapan natin yung uniqueness ng dalawang Adam at yung similarity nila at dissimilarity. Yung parallelism nilang dalawa and yet contrast. Okay, so pag-usapan po natin yan. So, una, kitang-kita po natin sa kwento, parehas sila na nailagay under test. Dahil sila ay hindi ordinaryong mga tao. Okay? Si Jesus ay 100% man. And si Jesus Christ is fully God. Mas maganda yung term na yun kasi gamitin niyo yung 100%. He is fully God and fully man. Kasi may controversy yung 100%. Mas tamang appropriate yung gamitin natin na fully God and fully man. Ngayon, sila ay parehas na nailagay sa pagsubok dahil parehas silang head of covenant ng humanity. Okay? So ngayon, si Jesus Christ ay tinukso din tulad ni Adan. Ano yung summary ng temptation ni Adan at saka yung temptation ni Jesus Christ? Nababasa niya sa Matthew 4, yung tinukso si Jesus Christ. Kung papaanong tinukso si Adan, tinukso rin si Jesus Christ. Kay Adam, nakita ninyo papaano yung kay Eve, through Eve. Totoo bang sinabi ng Diyos? Di ba? Ganyan eh. Has God truly said? Ganon. Has God said?
So ano yung nakikita ninyo doon ano na yon, sa may tagpo na yon? Na nagdadala si Satan ng confusion kay Adan. Tinetest doon yung papaano si Adan ay pangahawakan niya yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Kung yung truthfulness and veracity or trustworthiness ng salita ng Panginoon. Kay Jesus Christ, 3 times siyang inattempt na tuksuhin ni Satan. And yet, nakita ninyo yung paninindigan ng Panginoong Yesus at sa kanyang pangahawak sa katotohanan sa atin ng Panginoon. Unang sinabi ng Panginoong Yesus, "Man shall not live by bread alone, but on every word that proceed of the mouth of God." Pangalawang temptation, ang sagot niya, "You shall not put God into test." Pangatlo, "You shall worship the Lord your God and serve Him only." Yung mga sagot niya na yun yung mga hidden implications ng mga temptation ni Satan. Pare-parehas na sinishake yung paninindigan tungkol sa veracity or truthfulness ng salita ng Panginoon. And yet, si Jesus Christ nagtagumpay siya. Okay? So, si Adam ay tinukso sa paradise as a result ng kanyang failure ay yung paradise ay nawala at ito ay naging wilderness. Tama po ba? Kaya nga ang Ark of the temple, yung tabernacle, sinet up sa tabernacle sa wilderness para ipakita ano yung nangyari sa may dating paradise. Di ba ang paradise, luntian no? Punong-puno ng buhay. Pero ang wilderness, symbol ng kamatayan Arid, dry. Kasi doon sinet up ng Panginoon yung tabernacle para ipakita yung gagawin ng Panginoon kung paano niya i-restore yung paradise. At kay Jesus Christ, He was tempted in the same place. Wilderness. Bilang isang alaala kung paano nawala yung paradise sa buhay ng tao. And Jesus Christ became victorious. Na-regain niya yung paradise at naibalik ito sa buhay ng sangkatauhan. Wala na yung luntian na yung luntian, yung mga garden, wala na yung ganon. But it is now the kingdom of God. Naibalik ang sangkatauhan sa paghahari ng Diyos. Kaya nga yung fullness ng paradise ay makikita natin sa may garden, sa may book of Revelation. It is the kingdom of God. Okay. So ngayon, yun po yung nangyari sa dalawang temptation. Si Jesus Christ resisted every temptation of the same serpent, kept God's law faithfully and totally, and made atonement for the sins of His people, and destroyed the power of sin and death in His resurrection. Okay? So, mananagumpay ang huling Adan. Ngayon, tignan po ninyo yung verse na to sa may 1 Corinthians chapter 15. For since by a man came death, by a man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. So nakikita natin yung comparison and at the same time yung contrast ng dalawang Adan. Yung consequences ng kailang actions. Ngayon, tatandaan po natin dahil minana natin yung katawan na ito ni Adan. Taglay-taglay natin ito. At sa katawang ito, na i-pronounce na yung verdict, yung decree, na ito ay mamamatay. Kaya lahat tayo mamamatay. Lahat kinakailangang mamatay. Lahat. Alam niyo yung katawan kasi ni Adan, hindi siya yung ni-repair. Ang pangako ng Diyos sa kanyang ebanghelyo, bagong katawan. Hindi repaired body of yung Adamic body.
Hindi yung renovated Adamic body, but a new body. Hindi na yung body ng old Adam, but yung body ng bagong Adan, ng huling Adan. Okay? Kasi, why? Na-pronounce na yung verdict, yung decree, na ito ay mamamatay. At ito'y makikita nyo in many passages in the scriptures. Isa na rito yung sa may Job 14 verse 5, since his days are determined, the number of his months is with you, and his limits you have set so that he cannot pass. Hindi natin na malalagpasan yung itinakda ng Diyos na decree niya about death ng katawang ito. Amen? At yung kamatayan is very painful on our part. Hindi po ba? Very painful ang death. Lalo na pag tatay mo, nanay mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo ang namatay. Yung very close relative. Painful yan. Iiyakan mo talaga yan. Hindi po ba? Iiyakan mo talaga yan. So ngayon, gaya ng sinabi doon sa may Hebrews 9, verse 27, inasmuch as it is appointed for men to die once and after this comes judgment. Hindi natin ito mare-reverse at hindi natin ito malalagpasan. Kailangan mangyari. Kasi kung sabi nga ni Jesus, kailangan mamatay eh. Kasi kung hindi mamatay, hindi lalabas yung resurrected life. Lahat ng nananalig kay Jesus ay darating sa tagpong ito. Amen po ba? Sino po rito yung ayaw niyang mamatay? Di ba? Walang may gusto ng ganun eh. Lahat tayo talagang inaasam-asam natin yung pangako ng Ebanghelyo. Ang pangako ng Ebanghelyo ay sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, pagkakalooban tayo ng tinatawag na glorified body. The body of the heavenly man, which is our Lord Jesus Christ. Okay? So doon mag-e-end na yung error na committed ni Adan. Yun nga'y nakapagtataka, no? Yun yung isa sa mga mystery. How come ang isang Kristiyano ay namatay, Adamic body nung namatay siya, and yet nag-resurrect siya, the same body rin eh, and yet heavenly na. Nakita naman natin kay Jesus. Yung katawan niya is Adamic. And yet nag-resurrect siya heavenly. At ganun din ang mangyayari sa lahat ng mga nakipag-isa kay Yeso Kristo. Kaya yung identification natin sa Panginoong Yesus ay lubhang napakahalaga para sa ating lahat. Tayong mga believers in Christ, tayong nanalig sa Kanya, ay identified na rin sa Kanya. Kung papaanong identified tayo sa unang Adan, identified na rin tayo kay Christ through faith. Because of our union. At ang ating resurrection ay nag-start na nung tayo ay nabautismuhan. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, nag-resurrect na kayo? Hindi nyo ba alam yon? Na nag-resurrect na kayo? Nag-resurrect kayo spiritually. Pinakita yan nung kayo ay binautismuhan, yung pagkalubog nyo sa tubig na may nilibing eh. May nilibing, sino yung nilibing? Yung may kaugnayan kay Adan, namatay yun eh. Kaya nung umahon ka sa tubig, resurrection mo yun eh. Publicly displayed na ito ay nag-resurrect. At tayo ay ingatan ng Panginoon hanggang sa huling araw dahil ipinangako ito ng Diyos na iingatan niya tayo. Sinabi ni Jesus yan eh. Iingatan ko sila at sa huling araw bubuhayin ko silang mag-uli. Ang mga bagay na ito ay beyond sa ating lakas. Ito ay nakasalig sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan, alam mo, pag tayo ang nag-determine sa sarili natin, fluctuating tayo eh. Kung ibabase mo yung kaligtasan sa sarili mong gawa, ngayon, okay ka ngayon, high na high ka, pero bukas, sa makalawa, inconsistent tayo. Kung ang pagbabasihan ng Diyos tayo, yung gawa natin, wala na.
Hindi tayo makakaabot doon. Talagang failure talaga tayo. Kasi ang katawang ito ay katawan ni Adan, prone to sin. Lagi siya nagkakasala. Ang problema pa, maraming uri ng kasalanan na hindi ka aware na kasalanan yon. Ang alam mo lang na kasalanan ay yung mga limited knowledge mo about sin. Pero hindi mo alam na nagkakasala ka every minute, every second of your life. Dahil nandito ka sa katawan ni Adan. And that's the mystery. Kaya nga ang tawag dyan, mystery of lawlessness. Nabasa niyo sa may Bible, di ba? Mystery of lawlessness. Kasi ang katawang ito, alam niyo ba yung damo? Alam niyo yung damo? Ang damo, tabasin mo yan ngayon. Bukas, nakausbong na uli yan. Hindi mo yan nilalagyan ng fertilizer. Hindi mo yan dinidiligan. Hindi mo yan inaalagaan. Kinakayod mo nga siya eh. Binubulot mo pa nga siya uproot eh. Maya-maya, bukas andyan na naman siya. Samantalang yung totoong halaman, magtanim ka, hirap na hirap kang palaguin. Kailangan pang lagyan ng fertilizer, kailangan ilayo mo sa araw, kailangan diligan mo lagi. Di ba? Para lamang mapropagate. Samantalang yung damo, tubo ng tubo kahit na hindi mo siya alagaan. Ganyan yung kasalanan. Ganyan yung sinful body natin na minana kay Adan. Kaya kung sabi mo righteous ka, sinungaling ka, number 1. Kaya nga, dapat mong maintindihan, kapatid, na ang righteousness natin ay hindi dahil sa gawa natin. Ang righteousness ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin. Inimpute ito ng Panginoon. Mamaya makikita niyo yan sa mga verses. Kaya nga, dahil na ibigay na yung verdict sa katawan na ito na mamamatay ito, sapagkat ang katawan ng tao is beyond repair. Sabi nga ni Jeremiah, ang kabulukan nito ay wala ng lunas. Jeremiah chapter 17. Wala ng lunas. Bulok na talaga. Kitang-kita natin yan, tayo mga Kristiyano eh. Di ba? Naghahangad ka na talagang perfectly na makaubi ka sa Panginoon, huwag ka magkakasala. Pero nagkakasala ka talaga eh. Maging honest ka sa sarili mo. Nagkakasala ka talaga. Ganyan ka-miserable ang katawang ito. Ngayon, kaya nga sabi nga sa may Mark chapter 2, sabi ng Panginoong Jesus, walang nagtatahi ng patch sa isang bagong damit. Bagong patch sa isang lumang damit. Kasi pag ginawa mo yan, mawawarak yung lumang kasuotan. At wala rin naglalagay ng bagong wine sa lumang sisidlay na wine, sa old wine skin. Puputok yun. Kailangan bago sa bago. Hindi po ba? So doon na nakikita po natin yung idea eh, na yung mamanahin natin sa Panginoon is entirely new. Sa ngayon, tayo ay pinawalang sala ng Panginoon. God made us righteous through Christ. Sa ngayon. Pero may completion ito. Entirely papalitan ang lahat. Hindi renovation. It is a change of body. At ito'y malinaw sa mga salita ng Panginoong Yesus. Kaya nga, tatandaan po natin, lahat ng nakay Adan ay mamamatay. Lahat ng may kaugnayan kay Adan ay pupunta sa kamatayan. Pero lahat ng may kaugnayan kay Jesus, lahat ng identified kay Jesus, lahat na nakipag-isa sa Kanya ay mabubuhay sa new creation. Si Jesus Christ na ang magiging head ng new humanity. Siya yung representative nating lahat. Amen. Ganyan kahalaga yung representation. Kailangan natin ng representative. Kasi by ourselves, we cannot represent ourselves. Kaya nga si Jesus ang tanging mediator. He represented us before God because siya lang yung nagtataglay ng fully God and fully man. Hindi si Mary. He is not fully God. Hindi siya holy God and holy man. Si Mary is purely man.
Kaya nga merong new creation. Ngayon pa lamang ang new creation ay nag-start na sa atin. We are now part of the new creation. But yung new creation na to ay merong tinatawag na fullness. At ito ay mangyayari sa consummation. Kailan yon? Sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Kaya nga sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creature. Bagong nilikha na tayong lahat. Amen. Bagamat tayo, nakikita mo pa yung mga sinfulness mo, pero as long as ikaw ay naanalig kay Jesus and you surrender yourself sa kanyang lordship, at ayaw mo na doon sa sinfulness na ginagawa mo, tutulungan tayo ng Holy Spirit na ma-overcome ito little by little. Totoo ba yon? Yes. Alam niyo po ba, iyan ang isang trabaho ng Holy Spirit. Nire-refine tayo ng Holy Spirit. Kasi tayo, inalintulad tayo sa, yung alam mo yung kabayong nagdadamba. Alam niyo yung wild horses? Yung untamed na horse. Yung untamed na horse, hindi mo pwedeng sakyan yan. Pero ang ginawa ng Holy Spirit sa atin, tinitame tayo. Tinitame tayo ng Panginoon. Kasi unruly tayo, sanay tayo sa mundo na unruly. At ngayon, narurule na tayo ng Panginoon. Sinong gumawa nun? It is the Holy Spirit. By ourselves, natin kaya yan. Amen. Tayo nga, nalintulad tayo sa may Bible na tupa eh. Akala nyo ba ang tupa is cute? Actually, ang tupa is a dumb animal. Kung walang shepherd yan, mamamatay yan. Kawawa ang mga sheep kung walang pastol. Hindi siya cute. Nilalangaw yan. Pag yung, alam mo dito, yung nose nila dito, pag yan, pabayaan yan, magbibuild yung mga insekto rito, kakasakit siya rito, kakainin ng mga insekto, mamamatay siya. Pag natumba nga yan, pag makapalang wool niya, walang nagugupit ng wool niya, pag natumba yan sa mga wet na places, di na makakabangon yan. Mamamatay na siya doon. Kawawang tupa pag wala ang pastol. Ganyan-ganyan tayo. Ang bilis ma-wayward. Ma-attract lang. Kunyari, andito kayo, tignan niyo yung mga tupa, naglalakad yan ng ganyan. May ma-attract lang yan na konting umano doon, wayward na siya. Hihiwalay na siya sa karamihan. Kaya yung pastor, may kalawit yan eh. Kinakalawit nila sila. Merong nagbabantay sa una, may nagbabantay sa likuran. Napakadaling maligaw. Ganyan tayo. Yan yung minana natin kay Adan. Napakadaling. Na-introduce na kasi yung lawlessness eh. Na-introduce na yung sin sa katauhan na ito. At kitang-kita pa rin yun yung manifestation ng Adamic error sa ating katauhan. Salamat na lang sa Diyos na sa tagpong ito ng ating buhay, ilang taon na rin tayo sa Panginoon. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. He is changing us from glory to glory. Amen? Pero nung unang-una tayo tinawag ng Panginoon, ay talagang grabe struggle natin sa kasalanan. Entirely new. So ngayon, talagang ang nangyari is great reversal. From death to life. From darkness to light. Di ba? Great reversal ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ngayon, ito pa yung karugtong ng 1 Corinthians chapter 15. Sabi niya rito, sa may verse 45 to 49, so it is also written, the first man, Adam, became a living soul. Kasi galing lang siya sa lupa, hiningaan lang siya, kaya siya nagkaroon ng buhay. Isipin mo yun, yun pa nga lang, miraculous na yun eh. Di ba? Isa yan sa mga great wonder eh. Lupa, pinorm lang, hiningaan, nagkaroon ng ugat, nagkaroon ng mga buto, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng intellectual capacity, reproductive system. Isipin yun. It is a miracle. But the last Adam became a life-giving spirit. Ang layo ng contrast nila.
Amen. Siya yung nagbibigay ng buhay. So isipin nyo, pag ikaw ay identified kay Christ, nagkakaroon ka ng buhay hindi dahil sa iyong sarili kasi you are not able to give life to yourself. Yung identification mo kay Christ at dahil doon nagkaroon ka ng buhay. However, the spiritual is not first but natural, then the spiritual. Kaya nga kailangan Minsan magtatanong tayo, bakit kinakailangan pang si Adan mag-fall sa kasalanan? Bakit kinakailangan pang ilagay yung tree of knowledge of good and evil doon? Bakit nandun si Satan? Ang daming tanong, hindi po ba? Sa mga yes camp, lumalabas yung mga tanong na yan Actually, tanong yan ng marami mga tao. Why? Pero, sa totoo lang, tignan ninyo yung buong kwento. Ngayon, alam na ninyo yan. It is a blessings in disguise. Sabi nga nung kanta natin kanina, sinabi pa ni Sister Angie, there's a pain in the plan. Kasama, talagang naiplano ng Diyos. Isipin nyo kung hindi nag-fall si Adam. Siyempre, sinless pa rin siya. Di ba? Kailangan ba si Christ? Hindi na. Si righteous na siya Pero hindi ganun ang plano ng Panginoon. Part talaga ng plano ng Diyos ang fall. So that, darating si Christ, lahat ng tao ay magre-resort kay Christ. Kasi maghahanap sila ng hahangos kayo ng kadustaan. Maghahanap ang tao ng sino magliligtas sa aking miserable body na ito. At sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 7, who will save me from this miserable body? Lahat tayo, iyan ang cry natin. At iyan, ang kasagutang iyan ay kay Christ lang matatagpuan. Amen. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. The first man is from the earth. So kung hindi pa nagkasala si Adan, habang buhay tayong nasa earth. Tama? Pero, the second man is from heaven. As is the earthy, so also are those who are earthy. And as in the heavenly, so also are those who are heavenly. Just as we have borne the image of the earthy, we will also bear the image of the heavenly. At iyan ang grand plan ng Panginoon. Kaya nga ang tawag dyan, Felix Culpa. Na ang ibig sabihin, blessings, blessed fall. Minsan titignan mo, bakit kinakailangan pang bumagsak? Bakit kinakailangan pa yung temptation? Yes, that's part of the plan. Hindi nakita ni Satan yun. Ang akala lang ni Satan, may bubunlid ko sa kasalanan. Si Jesus may papapako ko yan, tapos na yung Messiah na akala. Hanggang doon lang yung, kahit na matalino si Satan, na full pa rin siya. Hindi niya nakita. Isipin mo si Satan, ang gusto niya mahinder yung program ng Diyos sa salvation ng sangkatauhan. Pero ano nangyari? Si Jesus hindi lang namatay, muling nabuhay. Hindi niya ine-expect yun. At hindi lang basta nabuhay si Jesus, ay ang dami niyang naidala sa glory. Hindi inasahan ni Satan yun. Kaya nga mapalad tayo mga kapatid, Kaya nga napakalawak ng Panginoon yung kanyang plano. Ang salvation is beyond ourselves. It transcends yung ating mga thinking. Sineserve ni God yung kanyang eternal purpose. Amen. Kaya nga kay Christ, lahat ng mga nananalig kay Christ will inherit glory. Isa yan sa mga mahalagang dapat nating maintindihan, yung glory. Sapagkat iyan ang ultimate inheritance ng bawat nananalig kay Jesus. Dadalhin tayo sa glory. Jesus Christ is the hope of glory. Ang Bible, He always speak about glory. Ngayon, kahit na Kristiyano ka, you cannot see God face to face. Kasi nandito ka pa sa Adamic flesh.
mamamatay ka. Pero ang pangako ng Panginoon sa glory, you will see God face to face. Amen. Wala na yung bakas ng curse. Wala na yung bakas ng sin. Ang mga luha ay papawihirin na ng Panginoong Yesus. Lahat ng mga pains natin ito, lahat ng sufferings natin sa mundong ito, wala na lahat yan. Totally reverse yung error ng unang Adan. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 26, that is the mystery which has been hidden from the past ages and generation. Naitago ito ng Panginoong Yesus, hindi ito nakita. Even si Satan niya nakita ito, yung mystery na ito. But now has been revealed, manifested to His saints. To whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. So nakita mo yung objective ng pagtuturo ni Apostol Pablo? Nakatuon siya sa revelation ng mystery na ito, itong glory na ito, na dapat maintindihan ng bawat mananampalataya. For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me. Amen. Kayo ba mga kapatid, yun ba yung nag-motivate sa atin para tayo ay ipurso natin ang pananampalataya? Yun ba ang nagbibigay sa atin ng encouragement upang tayo ay maglingkod sa Panginoon at lubusan na nating iwanan yung buhay na rebellion against God? Kasi kung wala kang nakikita sa future, ay wala kang nga talagang pagsisikap na gagawin. Pero kung nakikita mo ang pag-asa na meron tayo sa Panginoong Jesucristo, i-defy mo even death. Amen. That's why yung mga early Christian, they died in faith. Kasi kitang-kita nila yung vision ng hope, the vision of glory na nakabang. At iyon sinabi ng Panginoong Yesus I think sa Hebrews, nakalimutan ko nung chapters For the joy set before Him, He suffered the cross and endured the shame. Kasi may nakikita siya. At iyon din mga kapatid, ang magfu-fuel sa ating pananampalataya na tayo ay maglingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At i-abandon na natin at lubusang talikuran anumang mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Therefore, just as through one man, sin entered into the world, and death through sin. So death is spread to all men because all have sinned. Okay, so ang sin ay hindi lamang pumasok sa mundo. Uulitin ko. Through Adam. Kung hindi ito ay naipas from generation through generation, bawat anak, Kristiyano ka man o unbeliever, yung anak mo ay nagtataglay ng katawan ni Adan. At yung katawang iyan ay sinful at iyan ay subject to death. Amen. But the promise of God is more than that. Amen. Kaya nga sabi nga rito, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of Him who was to come, and that is the Lord Jesus Christ. Alam mo ba yung verse na yan? Paborito yan ng mga antinomian . Mamaya, didiscuss po natin yan. Okay? Dahil nga si Adam ang father of all flesh,
taglay-taglay natin, tatay natin si Adam, whether you admit it or not. Amen? Hanggat nandito tayo, anumang lahi ka, anumang wika ka, anumang henerasyon ka pinanganak, kahit na ilang libong taon na ang pagitan, tatay mo pa rin si Adan. Kasi taglay-taglay mo yung katawan niya. Amen. Si Jesus naman, in a sense, naging tatay natin siya by virtue of our union with Him through faith. Amen. So, yan po yung legal consequence. Yan po yung we were all legally and biologically children of Adam. So, kaya nga dahil tayo ay legally and biologically children of Adam, the sin of Adam had legal consequence, the death of the body. The death of the body is the first stage in greater judgment of all who are in Adam. Yan yung unang stage ng judgment. Mamamatay ang katawang iyan. So, ibig sabihin, ang lahat ng tao talagang yung verdict yun eh. Verdict ng Diyos yun. Judgment ng Diyos yun. Mamamatay ang sinful flesh. Okay. So, ngayon, at ito yung maganda, ito yung mabuting balita. Tignan ninyo dito, ipinakita sa may verse na ito, yung comparison o yung great contrast ng dalawang actions at consequence ng actions ng dalawang Adan. Yung ginawa ni Christ, yung result ng kanyang mga gawa ay tinatawag na free gift. The free gift is not like the transgression. For if the transgression of one, the many died, much more did the grace of God, the gift by the grace of one man, Jesus Christ, abound to many. Nakita niyo mga kapatid, ang tawag sa pagliligtas sa atin, ang tawag sa lahat ng ginawa ng Diyos, sa lahat ng benefits na tinanggap natin kay Christ, free gift. Repentance, faith, justification, lahat ng ito, gift. Yung pagdating ng Holy Spirit sa atin, gift. Lahat yan, lahat gift. It is not result of the works. Ang kasalanan, transgression kasi, result yan ng actions mo eh. Di ba? Pag nagkasala ka, it results to further lawlessness, tapos mga anak ito, kamatayan. But ito, hindi ka naman nagtrabaho para maging righteous ka eh. It is free gift. Kaya nga mga kapatid, pag hindi mo nakikita itong free gift na to sa buhay mo, at ang akala mo, gawa mo lamang ito, nagkakamali ka. It is free gift. It is in the Bible. Yung benefits ng ginawa ni Christ, taglay-taglay ng lahat ng nakipag-isa sa second Adam. It is free gift. It is the result of your works. So that no one should boast. Yan ang sabi sa Ephesians chapter 2. Walang ipagmamalaki ang tao kasi gift yan eh. Isipin nyo na lang the gift is not that which came through one man who sinned. For the one hand, the judgment arose from one transgression resulting to condemnation, but on the other hand, the free gift arose from many transgressions resulting in justification. Sa justification pa nga lang, kita mo na, pinatawad, ginastify, it's a legal action. Ang word na justification ay, kung bagas ito ay yung kaso natin laban sa Diyos ay nilitis sa korte ng langit. At ang tawag ng yung tawag ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin is justification. It is a legal term, heavenly legal term. Pinawalang sala ka, dineclare ng langit na you are forgiven. Sa Day of Atonement, pinakita yung dalawang klase ng justification. Yung dalawang goat, naalala nyo sa may Day of Atonement, yung unang goat ay, parang irarapol, may term doon eh. May term sa yung lot, casting lots. Okay.
So, yung dalawang kambing yon, yung isa, mamamatay sa altar. Yung isa, ipapatong yung kasalanan ng Israel doon at papakawalan yun sa wilderness as scapegoat. Yung isa, dadanak yung dugo, yung isa papakawalan. Parehas sila na nagre-represent sa atoning work ni Christ. Parehas yun. Parehas yun para ipakita sa atin kung gaano kalawak yung justification na tinanggap natin sa Panginoong Yesus. Una, si Christ ay tumigis ang dugo niya for the remission of sin. For without remission of sin, there is no forgiveness of sin as a principle. Kailangan merong magbabayad ng kasalanan. And yun yung unang goat. Yung ikalawang goat, scapegoat, ay ipapatong sa kanya, papalayain siya hanggang mag-vanish siya sa wilderness. Taglay-taglay niya yung kasalanan ng bayang Israel. What does it mean? Para makita mo kung gaano kalaki yung ginawa ng Diyos sa atin. Yun yung sinasabi na yung isa kasi propitiation. Dumanak yung dugo. Na-satisfy yung justice na hinihingi ng kabanalan ng Diyos. The other one is expiation. Na ang ibig sabihin, tinanggal ng Diyos kung gaano kalayo ang agwat ng langit sa lupa, ganun inialis ng Diyos ang kasalanan natin. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun inialis ng Panginoon ang ating kasalanan. Inialis na totally from His sight yung ating kasalanan. Amen po ba? Yan ang work ni Christ. That is Jesus Christ, His person and His works. At iyan ang laman-laman ng gospel na tinuturo natin. It's about Christ and it's about His works. Kaya tayo, yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan ay nakasalig sa Kanyang pagkatao at saka sa Kanyang ginawa. Hindi sa ating ginawa. Hindi dahil kung sino ka, kundi dahil kung sino siya sa atin. We are identified with Him, the last Adam. It is a gift. Yung faith mo, gift yan. Yung repentance mo, it is a gift. Yung makapag-obey ka kay God, it is a gift. Lahat ng meron tayo ngayon, nakakapag-serve tayo sa Panginoon, it is all God's gift. It is the result of man's work so that no one should boast. Amen? Kaya nga rito pinapakita yung malaking contrast. Yung actions ng men, the result of man's action is always lawlessness. Kasi ang tawag sa atin sa Ephesians chapter 2, sons of disobedience. Itong katawang ito, mas gusto niya mag-disobey kay God kaysa sa mag-obey. Kaya nga ang tawag sa ginawa ng Panginoon sa atin, sa benefit sa atin kay Christ, is God's gift. It's free gift. Amen. Walang bayad. Hindi mo na-earn. It is by grace of God. Imputed in us in Christ. Kaya dalawa yan mga kapatid, huwag niyo kakalimutan itong dalawang benefits na tinanggap natin kay Christ. Una, yung lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating pagsalangsang buhat pa nung tayo bata, ay nai-impute kay Christ. On the other hand, dahil si Jesus lang ang nakalakad perfectly sa law ng Panginoon, siya lang yung the only righteous man ever lived sa mundo. Yung siya ay namatay at muling nabuhay, yung kanyang righteousness ay nai-impute naman sa atin. That is the great exchange. Kaya nga napakalaking bagay nito mga kapatid. Yung ating association kay Christ, yung ating union kay Christ, yung ating identification with Christ. Now, this is very important. Ngayon, anong sabi rito? For if by the transgression of one, death reigned through one. Dahil kay Adan, nag-reign yung death, nag-reign yung sin, nag-reign yung lawlessness. Ngayon, mga kapatid,
how much more those who receive the abundance of grace by the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Unawain ninyo, mga kapatid, ang talatang ito. Ano ang sinasabi ng talatang ito? Kaya nga, over and over again, si Apostle Paul, pag nagsusulat siya, ngayon bang tayo ay ligtas na by the grace of God? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? May it never be. Nagkakamali ka. Hindi ganyan ang purpose ng Panginoon. Actually, kaya nga na-impute sa atin yung righteousness ni Christ ay para maghari na, lumakad na tayo sa katuwiran kasi dati we are not able. We have no ability to walk in righteousness. But now, God made us righteous at ibinigay ang Holy Spirit sa atin together with the law para makalakad tayo sa tulong ng Espiritu Santo in righteousness. Ang law ay instrument natin kasi diyan mo makikita yung righteous will ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano ang law? Bakit mahalaga siya sa atin? Bakit hindi siya pwedeng i-chipware sa buhay mo? Kasi ang law, it represents the character of God. At yung law na yan ay nais ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, may imprint yung character ng Diyos sa atin. Through the Holy Spirit. Amen. In-identify yan sa Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, long-suffering, etc., etc. They are all character of God. Imprinted in us through the power of the Holy Spirit. Kaya tayo pinatawad ng Panginoon para meron tayong umpisahan. Kaya ibinigay ang Holy Spirit para tulungan tayo sa kahinaan natin dahil alam ng Diyos na mahina ito. Hindi niya kaya. But through the power of the Holy Spirit, we can now live in righteousness and reign in life. Kaya nga yung discussion sa Romans chapter 8, pag namuhay ko sa kasalanan, it means death. Para bang inaano mo lang yung dominion ng death na magpatuloy na maghari sa buhay mo. But now, intindihin mo yung purpose ng pagkakatawag ng Panginoon. Sinend ni God ang new Adam so that we can live in righteousness. We can now reign in life, in righteousness. We'll reign in life through the one, Jesus Christ. Amen? Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating kahinaan kasi we are weak. Amen. Yan ang purpose ng Panginoon, the dominion of righteousness. Dati kasi noon, dominion of sin and lawlessness and death. But now, dominion of righteousness. Amen po ba? Ngayon, ano po ang sabi ng verse na ito? Sa may verse 17 to 19. So then, as through one transgression, there resulted condemnation to all men. Even so, through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. As through the one man's disobedience, many were made sinners, even so, through the obedience of one, many made righteous. So that is the purpose of God. Isipin niyo mga kapatid, sino ka ba para tayo ay mag-receive ng free gift na ito? Sinabi yan sa may very long discussion sa may 1 John chapter 3. Umpisahan ko sa may verse 1. Sabi rito, see how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God. And such we are. Anak na tayo ng Diyos. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. Kasi yung glory awaiting for us. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. Gusto niyo ba yon? Makita niyo si God face to face? Yun sinasabi rito eh.
Yun yung hope natin. Kaya nga ang sabi sa may verse 3, everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. Hindi mo ito magagawa pag hindi mo naintindihan yung purpose kung bakit na tayo niligtas. Niligtas tayo ng Panginoon para hanguin tayo sa katawan ni Adan, na kung saan yung unrighteousness, yung lawlessness, nagahari sa katawang ito. Pero ngayon pa lamang, kahit nandito pa tayo, naghihintay pa lamang tayo ng pagbabalik ng Jesus, binigyan na tayo ng pag-asa. Ngayon pa lamang, tinuturuan na tayo ng Panginoon paano ma-overcome ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng mamahalin mo yung law ng Panginoon. Ang law of God is pure. Ginagawa lang evil yan ng mga antinomian eh. Ang law ng Panginoon is holy. Na magkakamali na ng interpretation ng ibang marami mga tagapagturo. Kaya nga sabi rito, verse 4, everyone who practices sin also practices lawlessness, for sin is lawlessness. Ito ang kinakausap dito, yung mga taong nag-receive na ng life kay Christ, hindi po ba? You know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. That is the new Adam. He destroys sin. Kaya nga tayo nakalaya eh. Kaya nga tayo may pag-asa na kay Christ eh. And then, sabi niya rito, no one who abides in Him sins, and no one who has seen Him or know Him. Kung ikaw ay nandoon ka pa rin sa dati mong gawi at wala kang pagkaunawa tungkol sa bagong buhay na meron kay Christ, kung ano itong newness of life o tinatawag na resurrected life, then you totally miss the gospel. Amen. Kasi ang gospel, ito yung tinuturo eh. Yung reign of righteousness. Yan kaya nga ibinigay sa atin, no, ang pag-asang ito ng gospel. It is not para lang, ako, okay na ako, saved na ako. Hindi lang hanggang doon yun. Ngayon pa lamang tuturuan na tayong lumakad sa righteousness. Ngayon pa lamang mamahalin mo na yung righteousness. Amen? Little children, make sure no one deceives you that the one who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. And the one who practices sin of the devil, and the devil has sinned from the beginning, the Son of God appeared for this very purpose, to destroy the works of the devil. Yan yung purpose ng second Adam, to reverse yung error committed ng unang Adan, na na-deceive ng dyablo. Unawain natin mga kapatid, ang righteousness, ito na ang bagong buhay ngayon. When you talk, di ba gusto niyo yung eternal life? Sino rito yung gusto niya eternal life? Sino rito yung ayaw niya ang eternal life? Taas ang kamay. Wala di ba? Pero ano ba yung idea mo sa eternal life? Ang akala kasi ng ibang eternal life ay yung mahabang buhay lang. Yung buhay na walang hanggan. Ganun lang ba ang pagkakaintindi mo sa eternal life? No. Ang eternal life ay buhay sa Panginoon. It is a life of righteousness in Christ forever and ever. Buhay yun. Buhay na kapiling mo ang panlalakad ka sa kalooban ng Panginoon. Buhay yun na kung saan ang law ng Panginoon ay nagpe-prevail sa buhay ng mga tinawag niya. That's eternal life. Na kung saan nandoon ang buhay, nandoon ang pag-asa, nandoon ang lahat ng biyaya ng Panginoon. That is eternal life. Hindi lang po siya yung tawag dito, hindi lang po siya in terms of numbers of days. It is a quality of life. Yan po yung eternal life. No one who is born of God practices sin because his seed abides in him. Alam niyo mga kapatid, yung ginawa ni Christ, seed yun eh. Yung gift na yon na binabanggit kayo na, it is a seed in us. Alam niyo naman yung principle ng seed, hindi po ba? Nung una, maliit yan, tutubo yan, lalago yan, mamumunga yan. Kaya nga, ang allegory ng Bible,
ulit-ulit yan, yung tayo, kinukumpara tayo sa puno o halaman na namumunga. Amen? Ganon din sa righteousness, sa paglakad sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, lumalago rin tayo, nag-grow din tayo. Yung knowledge sa Kanya, nag-grow tayo in every aspect of life and thought, nag-grow tayo. Hindi po tayo stagnant. Amen. Kasi buhay yung seed na yon, buhay. At ito ay patuloy na lumalago sa buhay natin. Ngayon, bilang pangwakas, the law came so that transgression would increase. Ito po ay na-misinterpret na maraming antinomians. But where sin increased, grace abounded all the more. So that as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang law ng Panginoon is holy. Kasi pag na-misinterpret mo to, akala mo yung law, siya yung nagkokos ng transgression. Ginagamit lang ito ng transgression. Sabi niya, pinaliwanag niya sa Book of Romans Sin takes opportunity sa law. Hindi mismo yung law. The law is holy. Nagtitake ng opportunity yung kasalanan. Parang kunyari, yung batas ng LTO o lahat ng mga offenders ay dapat magbigay ng penalty. Para ang purpose noon ay para naman mag-behave itong mga driver, hindi po ba? Pero nagtitake opportunity doon sa may batas na yon, yung mga evildoers. O, di ba? Huwag na natin padaanin sa LTO yan. Pag-usapan na lang natin yan. O, di ba? At iyan, rampant yan sa anumang sangay ng ating gobyerno at ating lipunan. Okay. Huwag ninyong i-interpret na ang law ay source ng evil. Tatandaan ninyo, ang law ng Panginoon, it is holy. Ayan, nire-represent niya yung character of God. Lahat ng law, it represents who is God. Amen. So walang evil doon. Ngayon, ang law ay mirror ng ating kaluluwa, sabi ng James. Diyan mo makikita kung tama ka o, kasi minsan tayo, may maling palagay tayo sa ating mga sarili. Akala mo okay ka, pero yung law, papakita niya talaga kung sino ka, kung saan ka nagfe-fail. Pero ang law, it cannot save you. Amen. Ang law ay hindi niya ang righteousness hindi mo ma-obtain through the law. Bagamat ang law ay natuturo ng righteousness. Pero ang righteousness natin ay galing kay Christ. Take note of this. Maraming nalilito rito. Hindi ka nagiging righteous dahil nag-obey ka sa law. Ginawa ka ng righteous ng Panginoon. Ngayon, at dahil righteous ka sa Panginoon, kailangan mong lumakad sa law kasi iyan yung character ng Diyos na gusto ng Diyos na ma-imprint sa'yo. The holy character of God na ma-develop sa buhay natin. Amen? Okay. So, tatandaan po natin yan. Walang sino man ang nagiging matuwid sa mata ng Diyos through observing the law or ikaw ay nalilikas dahil observing the law. It is all free gift of God through Christ. Si Christ ang ginawa ng New Adam kasi siya yung lumakad in perfect harmony with the law. Inimpute niya yung righteousness sa atin upang tayo ay maibalik tayo sa status ng law-abiding. Kasi law-breakers na tayo dati Hindi po ba? Bumabalik tayo sa status ng law-abiding because of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, maraming tagapagturo ngayon na nami-misinterpret nila ang law. Kaya ang sinasabi nila, ang law, wala na ngayon yan. Ang law, ganto-ganto yan. Nagkakasala ka pa lalo kapag inaon mo ang law. No. We need law. Even nga sa takbo ng lipunan natin, kailangan natin ng law. Kung walang law na umiiraw sa atin, delikado ang ating lipunan. Kailangan natin ang law. Kaya nga sabi nga ni David in Psalms 119:97, "Oh, how I love your law. It is my meditation all day.
Your commandments make me wiser than my enemies, for they are ever mine. I have more than insight than all my brothers, for your testimonies are my meditation. At sinabi pa sa Psalms 19, ito, maganda ito. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true. They are righteous altogether. They are more desirable than gold. Yes, they are much fine gold, sweeter also than honey, and the drippings of the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and keeping them there is great reward. Amen? So, ayan ang law. Hindi po siya source ng evil. Ang law ay necessity sa atin sapagkat iyan ang means ng Panginoong Diyos upang tayo ay makalakad ayon sa Kanyang kalooban sa tulong ng Espiritu Santo. Kasi kung walang Holy Spirit, tayo lang, hindi natin kayang mag-obey. We cannot change ourselves by ourselves. We need the aid of the Holy Spirit. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon at dito nagwawakas ang ating pong paksa. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa, ang iyong mga ginawa para sa amin. Lord, we are not the center, O Lord, ng iyong mga ginawa, but your holy purposes. You vindicated your holy name na dinungisan namin dahil sa aming mga pagsalangsang. Lord, ipinakita mo lamang ang iyong righteousness. Dinisplay mo ang iyong katuwiran, O Lord, na kahit nang noong kami mga enemies pa, O Lord, pero pinakita mo na ikaw ay matuwid. Ikaw ay nag-take ng initiative, O Lord God, upang kami hanguin sa aming pagkakadusta sapagkat kami ay bumubulusok na at hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Pinakita mo sa maraming aspeto ang iyong pagliligtas. It is more than sa aming mga personal views. It is bigger than us, O Lord God. At ikaw ay nag-ooperate according to your eternal plan. At ang lahat ng ito ay ginawa mo for your own pleasure, Father God. Lord, salamat po. Kami ay niloob mo na ma-identify kay Jesucristo na aming Panginoon. And we inherited those benefits, O Lord God, that we have in Christ. Hindi po namin na-earn ito. Ito po ay free gift na binigay mo sa amin. Dahil ikaw ay matuwid, dahil ikaw ay mabuti, at hindi dahil sa kami ang mabuti, kundi ikaw lang, Ama, at wala nang iba. Lord, we exalt you and we glorify you through your words, O God. And may your name be exalted forever and ever in our midst. In Jesus' name, amen.